Hello po, Father. Yes po. Yung problem ko po is, yung asawa ko po. Yung marriage ko namin. Ano po nangyari? Kasi po yung asawa ko po, nalaman ko, ilang po, ng babae na naman ulit. Ilang ulit na niya itong ginagawa, pero patuloy po siya pinapatawad. Sa ngayong huli lang po, last month lang po, June. Nung nalaman ko ng babae siya, sabi niya, gusto na daw niyang lumaya. Gusto niya kaming iwan. Hindi na daw siya masaya. Actually po, meron kaming 3 anak. We're married for 11 years. Kahit anong kumpara ko sa kanya, sabi ko, let's start it again. Sabi niya, hindi na daw niya ako mahal. Wala na siyang nararamdaman. Hindi na siya masaya sa relasyon namin. Hindi ko alam anong gagawin ko. Hayaan mo ba siya? Bago po kayo maghiwalay, no? You're not getting a divorce, no? Dahil wala pong diborsyo sa ating pananampalataya, no? Pero merong paghihiwalay, no? Bago kayo maghiwalay, ang tanong ay, ginawa nyo na ba ang lahat, no? So napakahalagang tanong po yun, no? Pero pag nasagot nyo yun, kung sa tingin nyo ay nagawa nyo na ang lahat, hayaan nyong umalis ang gustong umalis at ipagdasal niyo po siya. No? Hindi ibig sabihin na pag umalis siya ay hindi na kayo mag-asawa. Kasi hindi mo naman masisira kung ano ang pinagsama ng Diyos. Kesa sa kayo'y nananatili, nandyan siya at sinasaktan niya kayo, hayaan niyo siya. At kayo, pagpatuloy nyo yung inyong pag-alaga sa inyong mga anak, no? But again, before you do that, ang tanong ay ginawa nyo na ba ang lahat? Kasi unang tanong dyan is, nag-usap na ba kayo? Ano ba yung problema? No? Pangalawa, kung ayaw niyang mag-open up sa inyo, meron na bang kaibigan? Meron na bang kakilala? Meron na bang kamag-anak na tumulong para kayo pagkaisahin? Pangatlo, kung ayaw pa rin niyang makinig doon, ay kayo na ba ay pumunta sa isang pare, no? Isang marriage counselor, no? Nag-marriage encounter na ba kayo? Nagpa-counseling na po ba kayo, no? Kasi kung tayo ay agad na sumusuko, wala pong magtatagal sa atin, no? Walang magtatagumpay sa atin. So, kailangan nating pag-usapan, ano ba talaga yung pinagmumulan, no? At yung mga paniniwala ng inyong asawa, kailangan maisatuwid. At yung may pamamaraan po dyan. Kasi hindi naman po ibig sabihin na kinausap ko siya, pag sinabi ko, mali yung iniisip mo. Hindi po. The person must understand that. Kailangan maunawaan ng taong yon. Hindi sa pamamagitan ng pagsesermon na maintindihan ng tao. Dapat siya mismo, madiscover niya, siya mismo, no? Kailangan pag-aralan niya, maunawaan niya, makita niya yung kanyang pagkakamali. Hanggat hindi nakikita ng inyong asawa yon, no? Kahit na paano natin siya pangaralan, sabihan, sermonan, magpapatuloy siya kasi hindi nanggaling sa kanya eh. May nanggagaling sa kanya pero mali yung kanyang paniniwala. Kamukha nung sinasabi niya, no? Wala na akong nararamdaman. Hindi tama yun. Bakit? Sa lahat ba ng ating ginagawa, ang pundasyon ba ay sa nararamdaman lang? Kung yan ang ipapairal nating prinsipyo sa mundo, ay magkakagulo. Di po ba? Kung yun lang pala ang dapat na tamang gawin, kung ako po pare, hindi ko feel magmisa ngayon, no? Sino magmimisa? Pupunta ka doon sa restaurant, nag-order ka, sasabihan ka nung waitress, hindi po feel magluto nung aming kusinera. Hindi po ba? Itong kailangan natin tandaan sa inyo pong lahat, no? We are free to do anything, everything that we want. Malaya tayo, okay? Malaya tayo. Pero sa kalayaan natin, may limitasyon. Yan isang katotohanan, okay? Na kahit nasabihin mo sa iyong asawa, baka hindi niya tatanggapin kasi saradong isip niya. Okay? So malaya tayo. Malaya ba tayong tumalon sa building? Oo. Malaya ka ba na sabihin mo na ibon ka? Oo. Pero subukan mo tumalon ka sa building, ano mangyayari sa'yo? Malaya ang inyong asawa na kumuha ng ibang babae, makiapid, no? Makisama sa ibang babae. Malaya siya. Pero yun ba yung tama? May limitasyon. Di ba? Kasi hindi ibig sabihin na pag lumipat na siya doon, na magiging masaya na siya doon.
Kasi yung ating mga nararamdaman, feelings, they come and go. Hindi nananatili yan. Tignan niyo po. Darating ang araw, bigyan nyo lang ng oras at panahon, pag nandun siya, iiwanan na naman niya yan. So, lilipat na naman siya. Ano yung namimigil sa kanya na para hindi niya gawin dun sa susunod yon? Kaya sinasabi ko, hayaan nyo siya magpalipat-lipat ng ibang babae. Kasi tandaan nyo, siya din ang aani dun sa kanyang ginagawang masama. Listen to this. Tayo pong lahat, kailangan yung maunawaan ito. Evil will have its hour, but the justice of God will have its day. Yun po yung kasabihan. Ang kasamaan ay may oras, pero ang kabutihan at hustisya ng Diyos ay may araw. Kaya sinasabi ko, kung talagang matigas ang ulo ng inyong asawa, pagkatapos yung ginawa ang lahat, hayaan nyo siya. Basta't malinis ang ating konsensya, ang ating puso, sinabi natin sa Diyos, Lord, ginawa po namin lang lahat. Pinapaubaya po namin. Kasi alam namin, may oras man siya ngayon sa kanyang kasama na ginagawa. Kayo ang magbibigay ng katarungan at ng hustisya. Kaya, wag po kayong umiyak. Wag po kayong malungkot. Ang mga gumagawa ng tama, ang mga tapat, dapat hindi nalulungkot ang mga yan. Hindi po ba? Bakit tayong mga tapat, tayong mga gumagawa ng tama, tayo nagiging miserable, no? Dapat nga masaya tayo kasi no good deed is left unrewarded and no bad deed is not left unpunished. So all good deeds are rewarded and all bad deeds will be punished. Not by us, but through God. Ang Panginoon, siyang magbibigay ng katarungan at ng hustisya sa ating lahat. Okay? So, dry your tears, dry your eyes. Please, wag na po kayong umiyak. No? Kung alam nyo po, kayo ay nasa tama, ginawa nyo naman ang magagawa nyo, no? Smile. Pagpatuloy nyo po yung inyong pagmamahal. Kayong mga anak nyo, sige, magliwaliw kayo, malis kayo. Bakit nyo gagawing malungkot ang inyong sarili? Dahil sa pagkakasala ng iba, no? Kung gusto niyang maging masaya, pwede rin kayong maging masaya. Hindi naman kayo pinipigilan ng Diyos sa maging masaya. Pero, gawin nyo lang kung ano yung tama at mabuti. No, dahil again, walang mabuting ginagawa na hindi pinagpapala ng Diyos. So, please do not punish yourself for the sins of your husband. Please be happy. Please free yourself, no? Pray. Angat niyo po lahat sa Diyos. Tanungin niyo sa Diyos, Panginoon, ano ang iyong kagustuhan? God bless po. Ako po ay may asawa, may 4 na anak din po. Mahigit 26 years na po kami nagsasama ng asawa ko. Kasal po kami sa simbahan. Isa po siyang OFW. Wala po akong kutob, hinala sa kanya. Hanggang tuklasan ko lang po noong May. Una na po akong niloloko. Wala po akong hinala sa aking dibdib. Kasi po, mabait naman po siya. At wala po akong kabang. Yung tinatawag na woman's instinct po, wala po ako noon. Na-discover ko po lahat-lahat sa other account niya. Meron pa po siya other account. Lahat po. Na-discover ko po nung para po chat sa mga litrato nilang hindi ka nais-nais, Father. Gusto ko na, ng araw na yun, gusto ko na po talaga sa kanya nakapag-alay kasi sabi ko sa kanya, lahat ng gusto mo, sunod ko. Dito ako sa work, wala pa yung mga bata. Tapos, pag sinabi niya, umuwi ka, huwag kang lumabas, dito ko na sa bahay, huwag kang susunod ko. Kasi po, di ba po, sabi sa Biblia, sa simbahan, pasakop ang babae. Sa kanyang asawa, ginawa ko po yun, Father. Kaya po, hanggang ngayon, ito sa po, bakit ginawa niya sa akin to? Pag umuwi po siya rito, yearly, minimit ako po yung babae sa mood. Inamin niya po sa akin lahat, Father. Sakit. Sorry. Hindi po ako makasigaw. Hindi po ako wala kasi hindi po ng mga anak ko. Ingatan ko rin po yung feelings ng mga anak. Pero nalaman na din po nila ang problema namin. So, pinabalik-balikan ko lahat. Pati yung mga convo na hindi ko talaga mati. Makakabastos sa may sakit nga po ako eh. Pero sige lang, aso ang problema. Gusto ko makapag-wali sa kanya, nag-attempt ko siya ng suicide. Kaya natatakot po ako. Tinatawag ko siya, pero yung girl, pinatawag ko na rin po kasi may mga nag-advise po sa akin na kawarin mo siya.
wala na po akong gana sa buhay, Father. Gusto ko lang mag-isa. Yeah. Opo. Naiintindihan ko po yung sitwasyon nyo, no? At saka nararamdaman po namin yung inyong sakit, no? Pero, kamukha po, pag tayo ay nadapa o nasugat, ganyan din ang nararanasan nyo dahil sa pagtataksil ng inyong asawa, nasugat ang inyong puso. Ano ang gagawin pag nasugat ang puso? Unang-una, hayaan mo muna. Huwag mong gagalawin. Okay? So, hindi naman agad-agad maaalis ang sakit, ang kirot ng damdamin. Kahit na uminom ka ng gamot, kailangan ka pa rin maghintay para umepekto ang gamot. Pero walang mabilis na gamot para sa sakit ng damdamin. Isang mabisang gamot para sa sakit ng puso ay oras at panahon. Pangalawa, kailangan lumayo ka o iiwas mo ang iyong sarili doon sa nakakapagbigay ng mas malalim na sugat sa iyong puso. Kamukha po nun, no? Binabasa nyo pa yung mga conversation, gusto mo pang malaman sino ba itong babaeng ito, no? Lalong magiging mas malala o mas masakit yung inyong mararanasan, yung inyong mararamdaman. Ang realidad ay nandyan na yan, no? Ang katotohanan ay nasaktan ka na. Kahit na anong gawin mo na bumalik sa nakalipas, wala ka nang magagawa dahil nangyari na. Pag palagi mong binabalikan, lalo mong sinasaktan ang iyong sarili. Hindi ko naman sinasabi na di po kayo dapat umiyak. Again, our emotions, our feelings are true. Totoo yung nararamdaman. Yakapin nyo. Pero, huwag nyo papakainin. Ibig sabihin, do not fuel, no? Nasaktan ka na, ba? Babalik ka pa doon sa lugar kung saan ka nasaktan. Bakit ka nasugat? Kasi dumaan ka doon sa medyo matinik-tinik na lugar ganyan po yung ginagawa nyo. Bawat iniisip nyo, inaalala nyo, gumagawa pa kayo ng mga kwento sa inyong isip. Huwag nyong bubugbugin ang inyong sarili dahil sa pagkakasala ng iba. Hindi ibig sabihin ang isang tao ay mabuti. Alam natin yan, na mabuti na siya all throughout. Kaya nasabihin nyo, hindi ko expect yung aking asawa for 36 years, no? Actually, we should expect na alam natin yan na nakasulat sa Biblia. Nung ginawa ng Diyos ang lahat mabuti, yun lang nga, pumasok ang masama. So, isang nakakapagbigay ng lungkot at pighati sa mga mag-asawa yan, yung untruthful or unrealistic expectation. Ano yung unrealistic expectation? Yung aking asawa hindi mambababae, hindi titingin ng ibang babae kung hindi ako lang. Ang aking asawa ay magtatrabaho, magpapakapagod yan, no, para sa akin. Yung aking asawa hindi magbubuisit yan, hindi magdadabog yan. Palagi siyang nakasmile, palagi siyang masiyahin. Wala pong ganyan na tao. Tayong lahat, minsan wala tayo sa mood. Tayong lahat minsan nawawala, nalilito, naliligaw. Iba ang ating nararamdaman. Kung maiintindihan mo na tayong lahat, kahit ng iyong minamahal, hindi perpekto yan. Diba? Maiibsan po yung inyong nararamdaman. Pero hanggat nakahawak kayo dun sa dapat hindi siya ganito, dapat hindi siya ganito. Kung nga ang Diyos, nung ginawa tayo, nung nagkamali tayo, nagalit siya. Pero hinayaan pa rin niya ang tao dahil binigyan niya ng kalayaan. Parte yan ng pagmamahal na minsan yung pagbibigay mo ng kalayaan may magagawa na hindi ayon o angkop dun sa iyong mga plano, dun sa iyong inaakala. Yun lang nga, naranasan nyo ngayon. So, hayaan nyo muna. Hayaan nyo din ng inyong asawa. Sabi nga, huwag mong hahawakan ng mainit na baso o hindi mapapasok ka. So, hayaan nyo munang lumamig ang lahat. Kamukha din po ng aking palaging sinasabi, huwag kang gagawa ng desisyon na sobrang lungkot mo o sobrang saya mo. Maaaring nagkamali ang inyong asawa dahil sobrang saya, nahulog ang loob dito sa isang babae. Pero, huwag nyo nang dadagdagan ng isang pagkakamali na habang nalulungkot kayo ay may naiisip kayong gawin. Hayaan nyo muna. Ang payo ko po, ang inyong pagdasal, tiyaga, pasensya, pagtitiis.
Because remember what is true love? Love is always patient. At ang kasunod doon sa sulat ni San Pablo, love is always kind. And those two are so difficult when we get hurt. We lose our patience, we lose our kindness. And yet, we can remain patient and kind through the grace of God, through God's help. So yan po ang isang pinagdarasal ko din po sa inyo. Manatili kayong nagtsatsaga, nagpapasensya, maging mabait kayo pa rin, no? Maging mabuti pa rin kayo bago kayo magpatawad. Forgiveness will come. And yet, no, you should allow yourself to grieve. Sige, iyak nyo lang. Iyak nyo lang. Pag natapos na, pag naubos na, sige, pagpatuloy niyong buhay nyo. Pero kailangan pa rin yung mag-usap kayo, ano ba naging problema, no? Kahit na matanda na kayo, no, wala namang bagay na hindi masusolusyonan sa pag-uusap ng mabuti. Saan ba nagkulang? Dahil ang tunay na pagmamahalan din, tandaan nyo, ay nagpupunuan. Nagpupunuan. Kung yung inyong asawa, 20% lang yung maibibigay niya, dapat yung kabila magbibigay ng 80%. Pero kung parehas kayo, 10% na lang, no, na yun lang yung maibibigay nyo. Minsan nga, negative. Kamukha po ng ginawa ng inyong asawa, negative yung naibigay niya. No? Maaaring sa inyo, negative, no, 100. Kayo din, dahil sa lungkot nyo, negative din ang inyong feeling. Kaya napakahalaga na bumalik palagi sa Diyos. Kaya nga, ano ang paniniwala natin sa Diyos? Ang Diyos ay pagmamahal. Kaya kung tayo ay totoo, tapat, sasabihin natin, Panginoon, yung asawa ko sa aming relasyon, negative. Ako din po, dahil sa naranasan ko sa kanya, nararamdaman ko, negative na negative po ako. Siyang magbibigay ng panibagong pagmamahal at grasya. Siyang magpupuno. Gagawin niyang 100% muli ang inyong pagsasama, ang inyong ugnayan, ang inyong pagmamahalan. Okay? So, kung nabitawan yung bawat isa, at hindi ka na makahawak muli sa Diyos, maniwala ka at magtiwala ang Diyos, hindi pa rin siya bumibitiw sa inyo, sa inyong asawa. Siya na lang ang nagiging daan, ang nagiging paraan para manatili ang inyong relasyon, pagmamahalan bilang mag-asawa. We are praying for you. Please pray for more patience, for more kindness. God bless po.